Hello mga kababayan. So guys, sumagot na si Vice President Sara Duterte tungkol dun sa sinabi ni First Lady Lisa Marcos na bad shot siya kay First Lady Lisa Marcos. So dito masasabi ko na napaka-plastic no ni Vice President Sara Duterte. Tapos alam niyo naman si Sara Duterte ay pailalim kung tumira. Kasi yung mensahe niya, kung nanamnamin mo, meron yung kayabangan, tapos yung pagmamaliit sa gobyerno, no? Tapos sa totoo lang, dito parang nagmamalaki rin siya na wala siyang pakialam sa damdamin ni First Lady Lisa Marcos. So, ito sasabihin ko bakit pa ilalim. Kasi sa totoo lang, mabuti pa si First Lady Lisa Marcos, sinasabi niya yung totoong saloobin niya tungkol kay Vice President Sara Duterte na bad shot na to sa kanya. Tapos binigay naman niya yung dahilan niya. Pero si Vice President Sara Duterte pailalim kung tumira. Kasi 'di ba naalala niyo meron yan polvoron video, yung bata na binibigyan niya kung nakakuha daw ng maraming stars. Binigyan niya ng polvoron, marami. Tapos sabi niya, polvoron everyday dahil nakaka-addict to. O di ba? Patama yun kay President Bongbong Marcos. Tapos isa pa ganito. Alam nyo guys, may isa pa yung video. Yung tungkol naman sa mangga. Sabi niya manggagamit. So hindi naman natin alam kung ang pinatutungkulan niya si Senator Amy Marcos. Kung nililibak niya yung dahil halimbawa na nga parang medyo mahaba yung baba ni Senator Amy Marcos, di ba, hugis mangga, o siya mismo ang manggagamit, si Senator Amy Marcos ang manggagamit, o pwede ring si President BBM ang manggagamit. So hindi siya specific, no? Laging pagka nagagalit siya, parinig, patama. Hindi kagaya ni First Lady Lisa Marcos, direkta. Nagpapakilala siya kung siya ay kaaway, 'di ba? O kaibigan. Hindi kagaya ni Sara Duterte. Maang-maangan pag nakarap kay President Bongbong Marcos nakangiti. Pero guys, atat na 'yan na maging presidente. Atat na 'yan na palitan si President Bongbong Marcos. So, bali, aprobado rin sa kanya yung mga ginagawa ng tatay at kapatid niya. At saka ni Pantaleon Alvarez, ni Harry Roque. Aprobado sa kanya yan yung mga panlilibak kila BBM. Diba? Kasi kung hindi yan aprobado sa kanya, napakalakas ng boses niya, sa partido o sa pamilya nila. Kasi sa totoo lang, alpha female si Vice President Sara Duterte. Pag sinabi mong alpha, ibig sabihin nandoon yung tapang, tapos yung tigas, yung kumbaga man talagang tigasin, parang mahirap kalabanin. So alpha female si Vice President Sara Duterte sa pamilya nila. At siya nagdidikta kung ano ang nararapat. Kaya kung ayaw niya yung mga pinariringgan si PBBM o yung mga sinasabi na kapintasan tungkol dito sa administrasyon ni Marcos, matitigil to. Sabihan niya lang to sila Harry Roque, etong mga SMNI, pero hindi di ba? Aprobado niya yan. O tapos sabi niya, sila na lang daw ni President BBM ang mag-uusap. So ibig sabihin, wala siyang pakialam dun sa kay First Lady Lisa Marcos, basta ang direktang kausap lang niya ay si PBBM. So, kung ano man yung feeling sa kanya ni First Lady, wala siyang pake. Tapos, eto pa sabi niya, unahin daw ang bayan, tapos nilahad na niya ang problema. Patuloy na pagtaas ng bilihin, ibig sabihin, inutil ang administrasyong Marcos. Tapos, yung patuloy pa rin daw yung pagtaas ng mga illegal drugs, di ba? Tapos, yung sinasabi niya, yung mga krimen. So actually, sinasabi na rin niya na ang Marcos government ay kumbaga man mahina kasi napakaraming problema na dapat lutasin na hindi malutas-lutas.
So, bali ang mensahe niya guys, nagyayabang siya kasi ang sinasabi niya, wala daw kinalaman kung ano may nararamdaman ni First Lady Lisa Marcos sa mandato niya. Kasi siya, elected official siya. Elected Vice President siya ng bansa natin. So, dito sinasabi niya lang na, kaya magngangawa ka dyan, no? Kaya magngangawa ka na magngangawa, kahit ano pa sabihin mo, Vice President ako, elected ako ng taong bayan. So, ayun ang sinasabi niya na kumbaga man kay ano pa man ikatsang-katsang ni First Lady, hindi siya apektado kasi kumbaga man talagang legal siyang halal ng bayan. Tapos alam nyo guys, si Vice President Sara Duterte, matapang yan. Dati nga napanood ko yan sa YouTube nung kaaway niya si dating Speaker Pantaleon Alvarez bago to napalitan ni Congresswoman Gloria Arroyo. Sinasabi niya, wag mong babanggitin ang pangalan ko. Ganun siya katapang nung president ang tatay niya. Na ibig sabihin, bawal siyang kalabanin, no? Kaya kumbaga man, tiklop si Pantaleon Alvarez dati sa kanya. Ganun siya katapang yung dila niya. Pero ngayon, kaya lang siya hindi makapalag sa tingin ko. Kasi nga, Vice President lang siya. Tapos, syempre, kung aalisin siya sa DepEd, di ba? Ang matitira na lang yung Office of the Vice President. Yung budget ang pinag-uusapan dito, guys. Napakalaking pera o budget ang meron ang Department of Education. So, dito, dahil dito sa budget na to, pwede na rin siyang halos yung kumbaga man disimulado, no, na pwede niya malibot ang buong Pilipinas na kunyari under ng Department of Education. Pero nandoon na rin yung lihim na pinipresenta na rin niya yung sarili niya na presidente dun sa mga dadayuhin niya mga lugar, yung under ng disguise na ito ay sa under ng Department of Education. Pero yung rapport na ibibuild niya sa mga taong makakasalamuha niya sa iba-ibang lokasyon sa Pilipinas, nandoon na rin yung para aprubahan siya na maging presidente ng bayan, ng bansa natin. So, kumbaga man, kaya hindi rin siya basta-basta makapalag o makapatol kay First Lady Lisa Marcos. Kasi nga, baka, kumbaga man, matanggal siya as Secretary of Education. Ang matitira na lang sa kanya, budget ng Office of the Vice President. Na ang alam ko dati, ang budget talaga ni Vice President Leni Robredo, mga nasa 600 to 700 million lang. Kumpara dito, billion ang pinag-uusapan kung kasali yung budget ng Department of Education. So dito, playing safe, tapos yung playing the cards well, kumbaga man yung mga barahan ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan niyang mabuti. Hindi yung basta tira lang siya ng tira na ikatatalo niya rin in the end. Kumbaga man, calculated to. Itong mga actions niya, pinag-aralan, tapos yung talagang masusing pinag-isipan. At nandoon na rin yung pagpipigil, pagtitimpi, dahil nga Vice President pa lang siya ngayon. At ang target niya kasi maging presidente talaga natin sa 2028. So dito na lang ako guys, and blessings everyone. Bye!